Salamat sa iyong presensya at sa mga impormasyong mayroon tayo ngayon. Naghihintay pa tayo ng opisyal na kumpirmasyon at detalye, pero ano ang posibleng pag-usapan at isama sa kasunduan? Kaya ang kasunduan ay nagtatakda ng mga schedule para talakayin ang pinakabinbing mga usapin na nasa sentro ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. At syempre, ang Israel dito ay panig sa Estados Unidos. Pero hindi naman ito formal na kalahok sa negosasyon kahit sa opisyal na antas. Kaya tinitingnan nila na pag-iba-ibahin ang mga paksa. Kaya ang kipot ng Hormuz, inaasahang maresolba iyon sa loob ng susunod na 3 araw. Ang usaping nuklear na pangunahing usapin dito ay may 60 araw na palugit para magpatuloy ang negosasyon at makamit ang kasunduang lampas sa Memorandum of Understanding. At alam natin na hinihiling ng US ng uranium, 440 kilo ng uranium ay alisin mula sa lupa ng Iran. Saan ito dadalhin? Walang nakakaalam. Maraming tanong ang lumulutang. Mas marami pang tanong kaysa kasiguraduhan. Sa ngayon, iyon ang dalawang pangunahing timeline na tinitingnan. 30 araw para sa negosasyon sa kipot ng Hormuz, 60 araw naman sa nuklear. Yan ang pahayag ng mga Iranian sa media. Tingnan natin kung paano talaga ito uusad. Sige, Yako, dito ka muna sa studio. Babalikan ka namin mamaya para pag-usapan ito. Makakasama natin ngayon si Ariel Cohen, Senior Fellow sa Atlantic Council at tagapagtatag ng International Market Analysis para ituloy ang talakayan. Salamat sa pagsama. 40 araw ng digmaan, 40 araw ng tigil putukan. Libu-libong buhay ang nawala. At ito ang pinakamalaking pagkaantala sa supply ng enerhiya mula dekada 70. At ang unang tanong na pumapasok sa isip, ano ang napala ng Israel at ng US ngayon na tinitingnan na natin ang isang kasunduan? Madaling ilahad kung ano ang hindi nakuha ng Israel. Hindi natanggal ng Israel ang estratehikong banta sa kanilang pag-iral na nagmumula sa diktadurang teokratiko ng mga mula sa Iran, lalo pa ang mismong rehimen. Hindi na pilitang sumunod ang rehimen ng Iran sa mga hinihini ng Estados Unidos. At ngayon, pagkatapos ng hindi lang isa kundi 2 digmaan, huwag nating kalimutan ang digmaan ng 2025, ang 12 araw na digmaan ng mga Iranian ay umaasta sa negosasyon na parang sila ang nanalo sa digmaan. Kaya parang malabo tayong nakikipagnegosasyon tungkol sa usaping nuclear. Mukhang hindi kayang alisin ni Trump ang estratehikong banta mula sa mga balistikong missile, hindi lang para sa Israel, kundi pati sa lahat ng Arabong kapitbahay ng Iran at Europa. At wala ring pag-uusap tungkol sa mga proxy. Merong trifecta, ang 3 haligi kung saan nakasalalay ang kapangyarihan ng Iran sa gitnang silangan. At iyon ay nuclear, balistikong arsenal at mga proxy. At ang katotohanan na pagkatapos ng 2 operasyong ito, ang Iran ay lalo pang tumataas ang mga hinihingi. Nagpapahiwatig sa akin na hindi pa ito ang katapusan ng kwento. At walang garantiya na habang papalapit tayo sa mahalagang midterm election sa Estados Unidos, magkakaroon pa si Trump ng tapang na ipagpatuloy ang laban. At nagpapahiwatig ito na kailangan ng Israel na pag-isipan ang mga prioridad sa depensa at opensiba tulad ng depensa laban sa mga missile at drone. Kung ano ang gagawin tungkol sa Hezbollah, ano ang gagawin sa Gaza tungkol sa Hamas, at sa huli, kung paano haharapin ang banta ng Iran dahil hindi pa natatanggal ang banta ng Iran. Tama, kaya't simulan na natin ito. Ang tinitingnan ng Israel na yon kumpara sa tinitingnan nila 6 na buwan na ang nakalipas o bago ang digmaan, ilang buwan na ang nakalipas. Ano ang kaya talagang gawin ng Israel sa ngayon? At saka sa maikling panahon man o sa hinahalap, ano ang mga oportunidad? Ano ang mga posibilidad? Sa totoo lang, hindi gumaganda ang mga posibilidad dahil ilang buwan na ang nakalipas, inisip natin na si Bibi Netanyahu ay parang hawak na hawak ang Estados Unidos at ang Israel ay lubos na nakayon dito. Ngayon, ang itsura ng mga negosasyon na ito ay inuuna ni Trump sina Erdogan, Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia at ang mga taga-Qatar. At si Bibi ay parang pahabol na lang sa isang tawag,
hindi maganda ang ibig sabihin nito para sa Israel. At kailangan kong sabihin na pagkatapos ng sakuna noong Oktubre 7, 2023, Ang kabiguan sa intelihensya, ang kabiguan ng pamumuno sa Gaza, at ngayon ay isang hindi tiyak na resulta sa Iran, si Netanyahu ay lalong nagbumukhang masama sa mga butanteng Israeli at para sa mga dayuhang katuwang ng Israel. At talakayin pa natin ito ng mas malalim. Siyempre, isa itong malaking internasyonal na balita, pero para sa Israel at kay Benjamin Netanyahu mismo, paano ito makakaapekto sa nalalapit na eleksyon? Ibig kong sabihin, hindi ito maaring maging iba kundi isang hamon sa politika. Well, isa itong hamon na lumala pa. Mayroon pang ibang mga kaso. Mayroong isang kaso tungkol sa pera ng Qatar na sa palagay ko nabubunsod ng matinding pagdududa sa gabinete ni Netanyahu. Ano nangyari? Sino ang kumuha ng pera? Magkano ang pera? Ano ang nangyari sa perang ipinadala sa Gaza sa pamamagitan ng Jerusalem? May tanong kung sino ang may alam at kung ano ang alam nila tungkol sa mga plano ng Hamas na atakihin ang Israel noong at bago ang Oktubre 7. tingnan mo, ako'y makaluma at isa rin akong abogadong Israeli. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit umiral ang Chok, Vadot Hakerem, Mamlekhtiot, ang mga komisyon ng pamahalaan para sa pagsisiyasat. At sa ilalim ng komisyon ng pamahalaan para sa pagsisiyasat, lahat ng mga isyung binanggit ko ay kailangang imbestigahan ng napakaingat at masusi. At ang katotohanang 3 taon na matapos ang Oktubre 7, hindi pa rin ito naimbestigahan, ay nagbubukas ng seryosong mga tanong tungkol sa kung paano pinapatakbo ng pamahalang ito ang mga bagay dito. Ang isa pang masasabi ko ay ang kabiguan ng pamahalaan ni Netanyahu na magbigay ng matibay na tugon sa kampanya ng demonisasyon at paninirang puri sa Israel, sa mga Hudyo at sa Zionismo. At kakaunti lang ang nagagawa hanggang ngayon para labanan ito. Mayroong 5 salik sa mundo na aktibong sumisira sa pagiging lehitimo ng Israel. Ito ay ang Iran, Qatar kasama ang Muslim Brotherhood, Turkey at ang dulong kaliwa at dulong kanan sa Estados Unidos at sa kanluran. At kailangan natin ng mga estratehikong tugon sa napakalaking kampanya ng digmaang pang-impormasyon na inilunsad upang ilagay sa panganib ang mga Hudyo, tulad ng pagkapanganib ng mga Hudyo noong dekada 30, noong panahon ng Nazi. Marami tayong haharapin. Ariel Cohen, salamat sa iyong pagsusuri at opinyon.